Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Nakapag-deliver po kami. Katapusan na ni Bungit ito. Wala na. Tablado na po dito itong presidenteng nakangiwi ang panga. Mga ex-marines lang pala ang magtaob ng bangka ni Bungit. Inamin po ng mga ex-marines na nag-deliver ho talaga sila ng mali-malitang pira ho sa mansyon mismo ni Bungit. Diyan sa Paway, Ilocos Norte, ang kapal ng mukha mo. Kasama po pati sa Palacio de Polvoron. Nag-deliver din numano ang mga ito ng mali-malitang pera ho. Anak ng kamote, hindi ba ho ito nakukonsensya yung mga animal? Gamit ang mga chopper, gamit ang mga eroplano ni Saldimo para mag-deliver ng mali-malitang pera ho. Ito na tayo mga kabisdak. Ito na ba ho yung panahon na ang mga Pilipino ay magsama-sama at suportahan ang mga ipinaglalaban ng mga ex-marines po na ito. Ito po ay part 2 ng ating in-upload na video kanina kasi kanina more on statement itong si Baligod. Ngayon po, komentuhan po natin yung media interview kasi in-interview na po siya. At lumalabas po dito, mga kabisdak, ay namin no mismo ng mga ex-marines yung pag-deliver nila ng mali-malitang pera ho. Mismo ha, sa mansyon ni Bongbong Marcos dyan sa Ilocos Norte. Animal! Si Bongbong Marcos, kawatan noon, kawatan pa rin ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, supportahan po natin pangalawang YouTube channel ko po. Mantakin mo ha! Oh, ito. Kaya pala itong hinayupak na Panfilo Lacson ay talagang ingat na maminsyon ang pangalan ni Martin Romualdez. At lumalabas po dito ang Panginoon po talaga nila sa korupsyon na ito, sa mafyang ito, ay si Bungit. Kung ang paniwalaan po natin itong mga isiniwalat po ni Attorney Baligod. At pakinggan po natin ang interview na ito mga kabisdak. Oh. Kalang. Ang tanong, ito ng tanong, nag-deliver ba ng mali-malitang pira itong mga ex-marines sa bahay ni Bungit? Pakinggan po natin. Oh. Sino po sa kanila yung pwedeng kwento? Ito na. Alam po natin ng mga Marines, matatapang po yan. Naman. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na na sa team namin kay boss Elizalde ko. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Ito na. Ha? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? Iyay! Nakapag-deliver po sila sa bahay ni Bungit ng mali-malitang pirang hinayupa kayo, tamaan kayo ng kidlat.
Mga kawatan kayo talaga, nasa dugo ninyo ang pagkakawatan. Tuloy po natin saan ba? Malacanang? Sa mansyon ni Bongit? Ito. 41 Forbes po. Nag-deliver sa 41 Forbes. Nako, ito naman talaga, bahay ng mga buhaya. Hoy! Hoy, Forbes, Makati ba yan? Anak ng kagwang. Paalisin nyo na po yung mga buhaya dyan. Ayan o, sa bahay ni Bongit ha. Nag-deliver sa 41 Forbes. Tuloy! So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Okay. Ito na ha. Nakapag-deliver ng 5 malita dyan sa Ilocos. Na norte sa Paway. So kanino nga ba ho yun? Malamang. Alam ka naman sa akin. Hindi para kay Bangag. Grabe nung 5 malita. So hati-hati talaga pala sila dito ng malita-malitang pera. So yung laman ng isang malita, magkano ba yun? Ilang milyon po ba ng laman ng isang malita? 5 po yun. May baka yung laman ng isang malita nasa 52 million, mga 50 million or something ganun. Kung 50 million, so 5 malita po yan. So dinideliver po nila, so 250 million. Puta, pang merienda lang ho yun nila. Oh. Ayan, tuloy po natin. Oh. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Okay, maliwanag ha, malinaw pa po sa sikat ng araw. Nag-deliver po itong mga ex-marines ng mali-malitang pira dyan sa bahay ni BBM. So 5 malita, so sinakay sa chopper ito, no? Kasi Paway man yan, ang layo naman pag Ibayland mo. Mga 6 na oras or 8 oras galing Maynila. So ito ay malamang helicopter po ito kasi kasama man daw si Saldico. Aray ko, animal mga kawatan kayo. Wala nang takas tong mga hinayupak na ito. O tuloy, paano na to mga bubunistang tanganista ni Baki? Laglag na ngayon ang inyong mga panga. Tuloy po, ito pa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Malamang no kasi yung una pong impormasyon din pinalabas ng ibang bansa at gumawa po ng affidavit na mag-recant ka na wala kang kinalaman dito sa pag-deliver. So ang problema, 18 man tutol lumabas at itinuro mismo nila na nag-deliver sila ng mali-malitang pera kasama si Saldico sa bahay, sa mansyon ni Bongbong Marcos. Mga kawatan, animal kayo. Mahiya naman kayo, bungit. Ituloy, oh. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners who receive several maletas. Oy, mga nasa media, tumatanggap din kayo ng mga malita-malitang pera, kapal ng mukha nyo. Kasama si Baki naman sa mainstream media kasi ang nakipagkausap yan, si Baki talaga yan. So yung mga pirang pinambayad at pinambusal sa mga bayarang media,
Wala pong ABS-CBN dyan, walang Jamie yan, walang News 5 dyan. Anak ng kamuti, oh. Kaya pala hindi po ito pinag-uusapan ngayon sa mga mainstream media dahil kayong mga animal kayo, mga bias na media kayo, tumatanggap din kayo ng mali-malitang pera, mga media practitioner. Magkano? Sus ko, Ginoo. O si Baki, kasama rin si Baki. Malamang, di magpapalugi yun eh. At ang sabi ko nga, Mhm. hindi naman siya public official, Mhm. bahala siya sa buhay niya. Mhm. Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Mhm. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Paghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Mhm. Ito, mas masahol pa sila. Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Mhm. Pati sa COMELEC, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Aray ko, Baki! George Garcia, budlat ang mata. Dinideliveran din pala kayo ng mali-malitang pira. Anak ng kagwang, wala na, labo-labo na to. Wala na, kanya-kanya ng kurakot na to. Kaya pala nanalo itong si Pinky Lacson, si Tuta Soto, si Bam Aquino, si Kiko Matsing. Walang gustong mga bumoto yan. Pati si Bendalo. Naka na Bendalo ka, oh. Wala na, tinatrabaho talaga nila. So paano na po ito sa 2028 presidential election? Eh malamang nauubos na yung mali-malitang pera kasi nabulilyaso na po sila. Wala nang pambusal, wala nang pambayad eh. Pati dyan sa mga buhayan na nagpirma sa impeachment labang kay Inday Sara, kumikitang kabuhayan ang mga animal, kumanta na kayo, maawa kayo sa bayan. Tuloy, oh. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Anak ka ng kagwang George. Dapat ka bitayin sa Silya Electrica. Dapat sa Inday Sara, ibabalik yung bitay sa Silya Electrica para sa mga kawatan. Lalo na dito sa Comelec, George Garcia, budlat ang mata. Pero malabo tayo madaya eh. Kung grand sa yung landslide talaga ang boto, malabong madaya tayo dito. Tuloy. Seryoso? Hindi. Seryoso. Mhm. Ang mga senador natin, na-deliveran. Nako! Bakit? Sino ba yung na-delibera ng senador, ng mga senador? Malamang si Our Lady of Insertion. Malamang si Tuta Soto. Pinky Lacson. Nadeliberan kayo ng mali-malitang pera, mga inayupa kayo. Diba sa Bersamin Files, isiniwalat din po doon na may mga senador na delibera ng mali-malitang pera na tumanggap po kayo ng nakarang eleksyon, 8 billion po yon, pinanggagastos ninyo, otos ni Bangag, kay Bersamin, anak ng kagwang, wala na. Kunik-kunik na to. Alam namin po ang rason. Mhm. Ang mga mambabatas, Mm. grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. Mhm. At ang nakaka-insulto po, Mga mambabatas, marami ito, no? Maraming mambabatas. So, ibig sabihin, yung corruption talaga sa ating bansa, systematic, no? Systematic, mangurakot ka, yung pira lagay sa malita, di ba, sinabi rin nila Bernardo, malita rin. So, ngayon, yung bawat malita, i-deliver. So, ngayon, i-deliver mo na kay Saldico, pagdating kay Saldico, i-distribute kung kanino-kanino. So, ang trabaho ng mga ex-marines, talagang deliver lang ng malita-malitang pera. O, tuloy, oh. ay yung mga maiingay sa Kongreso Mhm. ay sila palang Mga kawatan. matitinding tumanggap ng mali-malitang pera. Anak ko, sino ba yung mga maiingay sa Kongreso? Yung Yanggons. No, na nangangayat na. Yung Balbasarado, ang ingay-ingay. Mga makaliwang grupo, Pastor Dila, ang inang-ingay nyo.
Yung sa Quadcom to Wadcom, ang ingay, barbers. Yung Paduano, panay contempt. Ingay-ingay nila sa Tricom. Yan sila, yung trupa ng mga yan. Sobrang iingay. Dan Fernandez, si Boy Kiyod, nasa yung hinayupak na yun, natalo na yun. Okay lang talo, may malita-malitang pera naman pala dinideliver. Pumaldo ang mga animal. Mga bataan ni Martin Romualdez, may karma din kayo. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Malitang pera. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? DNR. Nasasabihing nagtanim sila. Pero wala Pagdating pala. ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Anak ng kagwang yung sa DNR, yan ba yung budlat ng mata, yung sekretary na yan? Panay tanim ng kahoy pero wala palang itinanim. Sasabihin lang pinatay. Pinatay, namatay. Mukhang dyan nga po, madali mangurakot dyan sa Department of National Environment. Department of Environment, DNR. Kasi magpa-tree planting ka man. So, sa mga irrigation din, anak ng kamote na yan, oh. Tuloy, attorney. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent, Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Anak ng Nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. hanggang 2024 at 2025. anong year po? Around 2025. Early Hanggang 2025. 2025 pa. May delivery pa rin. 2022 may delivery. 2023 may delivery. 2024 may delivery. 2025 may delivery. Paldong-paldo si Bungit, anak ng kamote. Hindi ka ba na konsensya dito, Bungit? Sana'y tamaan ka ng kidlat. Okay, bago po natin pakita yung mga clear na kuha ng deliveries, ipagpatuloy muna natin si Baligod narito. Sabi niyo po, attorney, may kasamahan pa po sila na Lalabas. hindi pa, na second batch. Kailan po sila possible na lumantad, attorney? Yung second batch kasi, ay may mga iba silang nalalaman. Ngunit, ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon. Teaser muna. Dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking Patay ka dyan. Bago po yung magkano na ba yung na-deliver nila, no? So yung 12, yung next batch, meron pa silang mas maraming alam patungkol po dito sa nakawan, sa malitang pera flood. Hindi na ito flood control ang usapan. No? Yung usapan dito, kasama na po sa ano yan, kasama na siguro sa lahat ng mga departamento kasi may nabanggit din Comelec, may na-deliver din, oh. Sige nga, ito ilang bilyon na ba ang ninakaw na deliver nila? komputasyon po lamang, base sa sinasabi nila, ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Grabe, mag-1 trilyon na yung i-deliver. Magkano ba yung hinahanap natin sa flood control? I think mga 1.4 o 1.5. So merong iba hindi nila na-deliver. So yung iba direkta ng kumukubra.
Ay sa bagay, hati-hati man yung mga engineer kasi. So tama lang din, mga 50%. So mga 1.4, 1.5, so 50-50 nga. Mapupunta sa mga buhaya, mapupunta sa mga kontraktor, mga DPWH director. So hati nga. Yung sa kanila kasi dinideliver nila sa mga kongresista. So yung hawak nilang account, so yung iba direkta na 805 billion pesos. My God. Tuloy oh. Nung Napoles, tens of millions lang eh. O billions, no? Pero ngayon, Trilyon na. trilyones. Trilyon na nga. Ganun katindi. Sir, follow up lang po. Kung Teka lang, nakakatulog pa ba itong hinayupak na bangag? Sa bagay, nagpupulburon man yan para makatulog. Trilyon na nga, yun na nga yung ano natin na hinahanap. Itong mga to, 18, may personal na knowledge, hindi mga hearsay. May affidavit, no? Mamaya ilabas ko yung mga picture do sa loob ng affidavit nila na malinaw ho talaga. Kita, may yung malita bukas, may pira ho talaga doon sa loob. Oh, yung bandel-bandel na pera, patong-patong sinalansan, binibilang, nilalagay sa malita. Anak ng kamuti. Sige nga, tuloy lang natin. Oh. hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Kung hindi sila papakinggan ng ombudsman kasi magsasampa naman sila ng reklamo sa ombudsman, si Buyeng Rimulya yung ombudsman ngayon, peopleware pa na lang. Kasi wala na ho ito eh. Kailangan ma-peopleware pa. Pagkatapos si Vice President Inday Sara maging presidente, baka ngayong taon makulong na lahat yan kasama si Bungit. Yan ang mangyayari dyan. Mantakin mo, trilyon-trilyon ang pinag-usapan ng korupsyon na ito. Pero ito hindi pa rin didinggin ni Buyeng. Hindi talaga kasi magkakampi ho sila eh. Yeah, Dwayne Dizon from Russia Today, RT International. You mentioned about ICC. I'd like to know if this document po, which will you send to the ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose about the ICC po? Yes. Thank you. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Nako, yari. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look deeper into our allegations, and we are prepared to provide the answers for their questions. Oh, eto na mga kababayan ko, no.
Ganito na po katindi ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Alam mo kasi itong sa ICC, kanina sinabi rin naman niya na si Trillanes, yung isa sa mga kumukobra ng mali-malitang pera, ang purpose doon para pangtustos sa ICC. Pinunduhan po nila para lamang ipindown ng mga Duterte. Sumagot nga po si Trillanes ngayong hapon, magsasampa daw siya ng kaso kay Baligod at saka sa 18 Marin. Sige nga, magsampa ka Trillanes para magkaalaman kung sino yung sinungaling. Ikaw, sundalong kanin ka, nakapagtataka nga bakit yung mga mainstream media ay panay ka ni-interview? Wala ka namang posisyon sa gobyerno, wala ka namang katungkulan, talo ka nga yung nakarang eleksyon, bakit ang mainstream media ini-interview ka? Kasi nga, yung mainstream media, tumatanggap rin ng mali-malitang pira Ayon kay Baligod ganun katindi yung pagmaniobra ni Baki. Mali-malitang pira. Kaya pala sabi ni Baki noon, naalala ko, hindi na daw uso yung criticism ngayon, mag-criticize. Kasi nga, binubusala ni Baki, lahat ng mga komunista, aktivista, hindi na nagrarally against Marcos. So ngayon, magkano kaya yung malitang natanggap ng mga komunista kapalit ng pananahimik nila at para atakihin ang mga Duterte? Grabe no? Trilyon na ang gastos ng mga animal para pabagsakin ang mga Duterte, nakatayo pa rin hanggang ngayon, hindi matitinag. Ito, pakinggan natin yung mga statement ng isa sa ibang mga ex-Marines, no? 2 ex-Marines na nagbigay ng statement kung ano ba ang kanilang pakiramdam, no? Nung nalaman na ho nila na ito ay pira na nanggagaling sa pangungurakot at in fairness hindi nila alam na yung pirang dineliver nila ay galing pala sa korupsyon. Ito. Pinakalas po, gusto po, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon lang. May point din yung tanong, bakit ngayon lang? Hello. Ayan Good morning po. Ako po si Johnny Buduan. Ganito po kasi ang nangyari sa akin. Yung mga, since kami ay na-assign kay Boss Saldi and family. Tanggalin mo daw yung pisma, sir. Ayan. Yan! Ayan yung matapang anak ng kaguwang, hindi kagaya sa witness yung Tibayros na tinatanggal yung face mask. Ito. Hindi tinatanggal yung face mask yung witness pala yung Tibayros. Baliktad, sorry kaya yung Tibayros, puro alias. Pero ito, kita mo, hindi natatakot. Tinanggal yung face mask. Isinapubliko ang totoong pangalan, may identity. No? Totoo po sila. At hindi po natatakot ito. Pero good luck na rin po sa inyo, sir. Bayani po kayo, sir. Sana po ay protektahan po kayo ng may kapal. Tuloy, sir. Yung mga pera kasi, ma'am, na dumadating at mga pera kasi yan, ma'am, is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ayay! Pero kung alam po, nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho. Kasi parte po ng trabaho namin yan. Tama ka dyan, sir. Kasi nga, alam mo, ang ikaw hinire ka, pinagtrabaho ka, wala ka nang pakialam kung saan ang gagaling yung mga pera ng amo mo na pinagtrabahuan mo.
Pero hito na nga ho, pumutok yung flood control issue, dito na nila napagtanto na yung pera na yan ay galing sa nakaw, galing sa kaba ng bayan. Pera din natin yan, sir, ninanakaw ho nila. Akala nila galing sa malinis, yung pala galing sa masama. Kaya okay lang yun, sir. Ang mahalaga ngayon ay naglakas kayo ng loob na lumabas. Hindi pa naman huli ang lahat. Na sana po, lakasan nyo pa ang inyong loob. Huwag po kayo magpasindak. Sama-sama kayo, kapit-bisig kayo. Labanan po natin itong korupsyon na ito. Tuloy po, sir. Oh. Pakiramdam po namin, ma'am, ngayon na talagang napakasama. Bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa atin sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Maraming salamat sa inyo, sir, dahil ang tapang po ninyo. Mabuhay po kayo. Sana po, wag po kayong magpabusal. Tandaan nyo po, mali-malitang pira yan, anak ng kamuti. At sana ikaw, Saldico, mag-live ka rin, mag-vlog ka uli. Suportahan mo yung mga sinasabi ng mga dati mong security details. Maraming salamat po. Ako po, sana ako na po ang pinakala. Sorry po. Sana rin, isa rin po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD Oh, ito sa na tayo. administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit Correct. ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal na mga punyetang mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lahat ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Yun lang po. Siyempre, yung nakaupo, bangag din naman eh. Kakampi nila. Kaya lantad na rin silang lahat. Wala na, ito na nga masaklap ngayon. Lantaran ng druga. No? Sus ko, Ginoo, hindi naligtas ang kalsada. Ayan ha, hindi lang tayo nagsasabi na sa panahon ni Digong ligtas dahil sa war on drugs. Pero ito sa panahon ni Bangag naglipa na. O ayan, pati mga ex-marines. Naka-experience po yan at saka no contest na po yan eh. Anyway, pag-uusapan po natin muli itong mali-malitang pera. Ngayon dineliver po mismo sa mansyon ni BBM. Sa Paway, Ilocos Norte at saka sa Forbes. Diyan 41 Street ba yun? Anak ng kamuti kasi lugar ng mayayaman, hindi natin alam eh. Lugar lang mahirap lang kailangan na ang alam natin. Yan sa Forbes, lugar na mabuhaya hoy. Yung homeowners dyan, palisin nyo na po yung mga buhaya dyan. Anak ng kamuti. Ito po yung mga malinaw po. Naglabas kasi ngayong araw ng affidavit itong 18 Marines na sinasabi po nila na deliver sila ng pera sa mansyon ni BBM sa Paway. At saka ito mga kapartner, part po ito, ang linaw po. Ayan, ito yung pinakamagandang tanong sana, no? Kagaya niyan, picture ba, no? Saan po ito i-deliver? O yung chopper na yan, kanino yung chopper na yan? Malamang kay Saldico. Ilang malita po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yung nakikita nating malita. So ngayon, isasakay sa chopper. So kung magkaroon ng investigation, si Panfilo Lacson, mukhang malabo, itong picture na ito, saan po ito papunta? Putang ina, sa Paway. Sa Palakanyang.
sa Forbes Park. So ngayon, ito pa. Ito ay part ito sa affidavit nila. So ngayon, ito, merong buhat ng buhat ito, chopper pa rin. No? Yung isang malita, hindi mabuhat-buhat po ng tatlo, talagang bigat, no? Laki na ng isa na yan, eh. Talagang ex-marines, so. Binuhat nila, saan po i-deliver yan? Tingnan mo yung loob ng, chopper, puno na po ng malita. No? Sus, hindi pa bumagsak. Sa bagay, may inosenteng nakaupo yan, yung mga ex-marine na nagde-deliver, nagtatrabaho lang. Oh. At, eto pa. Kitang-kita mo rin dito, sa isang eroplano, kaninong eroplano to? Malamang kay Saldico ho ito, yung nakabilog po ng pula sa dulo, yan po ay puro mali-malitang pera. Saan ito i-deliver? Anong destinasyon po nito? Itong eroplanong ito, saan papunta? Malamang sa yan, kasi eroplano man, pwede papuntang Bicol, no? Saldico. Pwede rin papuntang Ilocos sa Lawag, no? Pwede rin ang lapag nito sa Samar, sa Tacloban, Leyte. May airport man sila doon, di ba? Anak ng kagwang yung mga tatlong kawatan. Oh, ito pa mga kabisdak. Ito naman ay nasa affidavit talaga nila. Nakita po ninyo yung bundle-bundle na pera, binibilang pagkatapos inilalagay sa mali-malitang pera. Anak ng kagwang naman, oh. Ilang milyon yan? Ang tanong natin, ilang milyon bawat malita, eh? Kasi yung kay Gutisa, binabanggit siya kung ilang milyon, di ba? Mga 50 milyon. Tsaka si Saldico, merong marker. Yung mga halaga na yun. Ayun, oh. Perang-pira pumaldo po dito si Bungit. Wow! Sana all. O, ito pa. Galing sa kanila yan, ha? Gusto nyo bang makakita ng pera talaga na nakalagay sa malita na? O, ayan. O, binuksan yung malita, puro pera ang laman. Buti may mga picture sila. Siguro, ang utos nito, Boss Saldico, dito na po yung malita. Ngayon, picturean nyo kung may laman. O yan, pinipicturean ebidensya. Pansin nyo po yung mga malita na yan, na ipinakita ngayon ng 18 Marines, yun din yung mga malita na hawak ni Saldico na idinili na sa kanyang vlog pinapakita. Ito talagang pirang-pira na ho yan. Kagaya po nitong mga malitang ito, ayan, oh. Yan din po yung chopper talaga, suki nila, oh. Parihong chopper lang, oh. Ang kanilang sinasakyan. Same rin sa mga malita na isiniwalat ni Saldico na kumanta ho siya. Utang, nakakatulog ka ba Bungit dito? Nakakatulog ka ba sa Martin Romualdez? Sana all. May karma rin kayong mga animal kayo. O, ito pa. Galing po ito sa affidavit nila, ha? Hindi po ito galing sa akin. Ayan, oh, may bike pang bugok, oh. Ilang milyon kaya yung bisikleta na yan? Ganyan din po yung malita na ipinapakita ni Saldico sa kanyang vlog. Na ikinanta si Bungit, ikinanta si Martin Romualdez. O ano? Ano na paping? BBM pa rin forever kayong mga bangagista tanganista? Ang liwaliwanag na po ito. Nung una, sinasabi ni Panfilo Lacson, ay, wala yan. Hindi yan totoo. Si Orly Gutisa, walang affidavit yan. Hindi yung kanyang notaryo palyado. O paano ho ngayon? Malamang si Baligot ay nagiging alisto po dito. Kasi alam siguro na baka questionin din ni Panfilo Lacson itong mga affidavit ng 18. Huwag kang mag-alala, Panfilo Lacson, may 12 pa. So mga 30 po ito. Pero sabi kasi na ni Mike Defensor, mga 70 ka mga security details po
ang gustong kumanta. Kumanta na po kayo, sama-sama po kayo, parang isang platoon na to ha. Mga 30, mga isang platoon na po siguro ito na Marines, mga retired Marines na kinuhang taga-deliver lamang ni Saldico sa bahay ni Bungit ni Martin Romualdez ng mali-malitang pera. Alam nyo, ang nangyayari po ngayon dito sa Marcos admin, maliwanag po yung pangungurakot. At pag tinitingnan po natin, ang pinaka-mastermind dito para sa akin, walang iba talaga si Bungit. Si Bungit talaga. Kaya siya man yung pinakamataas, di ba? Bongbong Marcos, Romualdez, Saldico. Total, sinabi naman nila na nag-deliver po sila ng mali-malitang pera sa Ilocos at sa Forbes. So ngayon ito ay part 1 pa nila na pagsisiwalat. Sana po sa mga susunod na araw may mga interview po kayo. Sana magpa-interview po sila sa SMNI. Lalo na si Baligod at saka dapat meron silang tinatawag na spokesperson. Itong grupo ng 18 Marines para siya na po yung sasagot, no? Magiging official na sagot para hindi magulo ang kanilang mga kasagutan para synchronize. Total, pero ito naman, naglabas na po sila ng affidavit na sa social media na po kumakalat. Tapos na rin ang SMNI. So yung kanilang mga revelasyon, hindi po to hearsay. Ito ay hindi fake news. Ito ay legit personal knowledge nila na sila po mismo alam nila. Hindi naman siguro yan mga bata. 18 na nag-deliver po sila ng mali-malitang pera sa mansyon ni Bungit sa Forbes at sa mansyon ni Bungit doon sa Ilocos Norte sa Paway. Anak ng kagwang. Day, marami kang ipapakulong sa 2028. Kung ang Pilipino, alam naman natin si Boyeng hindi ito papansinin, pati si Panpilo Lacson dahil taga-protekta sila ng mga kawatan sa gobyerno. Anak ng kamuti. Mag-peopleware pa na lang tayo. Tapos ipakulong ang mga ito. Good luck sa inyo, Inday Sara. Kaya mo yan. Kaya mong ubusin ang mga buhaya sa bansang ito. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
ilog mo, may pag-asa.